George POV. Napatay ako sa helicopter na paalis. Nang inakala ni Winston na tulog na ako, naramdaman ko siya na humalik sa buhok ko bago dahan-dahang umalis sa tabi ko. Nagpanggap na lang akong tulog hanggang makalabas siya ng kwarto, pero nang umalis na sila ni Six, hindi ko mapigilang mapasunod sa kanya ng tingin. Kaya lumabas ako sa veranda. Tuwing dadalawin niya ako dito, aalis siya. Hindi ko mapagkailang mag-alala. Naalala ko ang nangyari sa kanya sa Spain. Akala ko talaga nung una, kinalimutan niya na ako, kaya hindi siya bumalik kaagad at hinanap ako. Pero nalaman ko mula kay Shirley ang nangyari sa kanya, at parang gusto kong biglang sumunod sa kanya. Pero kapag ginawa ko yun, maaaring mapahamak ulit ako. Kailangan kong ingatan ang sarili ko dahil sa anak namin. Kaya kahit masakit, dahil hindi ko alam ang nangyayari sa kanya, nagtago ko. Pero di na talaga ako nakatiis kaya tinawagan ko siya. Sa mga nangyari sa amin ni Winston, hindi ko alam kung bakit grabe naman yatang masyado. Nagmahal lang naman kami, bakit kailangan pati buhay namin mapahamak? Ang hirap huminga ng magaan kapag alam mong babalik siya sa Manila at pwedeng mapahamak anumang oras. Napahawak ako sa tiyan ko. Sana nga makabalik agad siya bago pa man ako manganak para malaman niyang surprise ako sa kanya. Kapit lang mga anak, bulong habang sa pukong ilalim ng tiyan ko. Masyadong mabigat ang tiyan ko dahil hindi lang isang pinagbubuntis ko. Pero hindi ko pa nasasabi kay Winston dahil gusto ko masurpresa siya kapag sinilang ko na ang mga anak namin. Bumalik ka agad, mag-ingat ka palagi. Bulong ko habang nakatingin sa kalangitan. Mahal na mahal kita, asawa ko. Winston's POV. Bumalik agad kami ni Six ng Maynila. Kahit ayokong iwan si George, wala akong choice. Hanggat may mga taong gustong manakit sa kanya, hindi siya pwedeng lumantad sa madla. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay ng asawa ko. Kaya kahit ayoko siyang iwan, wala akong magawa. Kaya bukas na bukas din, lahat na ebidensyang nakalap namin, isusumiti na namin. Gusto ko nang makasamang asawa ko. Hindi pwedeng itago ko na lang siya habang buhay. Para sa kaligtasan ng mag-ina ko, handa akong ipakulong si Lolo at sisiguraduhin ko, hindi na siya makakalabas pa. Alam kong matanda na siya pero hindi ako maaawa sa kanya. Sinaktan niya ang asawa ko, ibang usapan na yun. Sinubukan niya akong ipapatay kaya walang dahilan para maawa pa ako sa kanya. Nang bumalik ako sa bar, napangisi ako na makita ko na nandun pa rin ang mga nagbabantay sa akin. Masyadong matyaga ang mga to para bantayan ang kilos ko. Mukhang malaki ang ibinayad nila. Pumasok ako muli sa secret garage ng bar at umakyat sa itaas. Kumuha ng isang baso ng beer at tinungga ko yon bago ko lumabas ng bar at sumakay sa kotse ko. Kita ko pang napatingin sa akin ang dalawang lalaking nakasunod sa akin. Wala silang kaalam-alam kung saan ako nanggaling. Mabilis na umuwi ako sa bahay pero napakunot ang noo ko nang pihitin ko ang lock ng pinto at bumukas yon kahit di ko pa nasususian. Agad akong pumasok at di ko inaasahan ang taong maabutan ko sa loob ng bahay nang dumating ako. Nasa sala si Lolo at tila hinihintay ako. Napatingin ako sa tatlong lalaking kasama nito. Nagnalit ang bagang ko hanggang makita ko ang isang lalaki na nakasuot ng sombrero. Ang tauhan niyang bumangga nung nasa Spain ako at ang lalaki nag-iwan ng mensahe sa kotse ko nung galing ako sa bar ni Warren. Yun pa lang, sapat ng ebidensya para patunayan na ang matandang nasa harapan ko ngayon ang nagplanong ipapatay ako. "What are you doing here?" Tanong ko sa kanya. Bakit bigla siyang pumunta sa bahay ng ganitong oras? Madaling araw na. Napatingin ako sa loob ng bahay ko na magulo. Nagkalat ang mga gamit sa sala na para bang hinulughog nila ang buong lugar. Pinakita nito sa akin ang kwintas na may pendant na susi. Ibinato niya yon sa pagmumukha ko at tumama yon sa pisngi ko. "Are you playing with me? That's not what your father gave to you." Galit na saad nito kaya ngumisi ako sa kanya. Napatingin ako sa peking susi na binigay ko sa kanya na nasa sahig na ngayon. "Really? How come?" Kunwari ay inosente kong tanong kay Lolo. "Where is the real key?" Ulit nito habang masama ng tingin sa akin. Siguro kung nagbubuga ng bala ang mga tingin niya, kanina pa ako tumamba.
I shrugged my shoulders and acted cool. I don't know what you're talking about. That's the key that I have. Is there another key? Pagmamaang-maangan ko. Why are you so eager to get it? Now I'm curious. What the key can open for you want it? Peke ang ibinigay ko sa kanya. Ang totoong kwentas, wala rin naman talaga sa akin. Kaya kung sakaling hinlugog nila ang bahay ko, wala rin silang makikita. Dahil ibinaon ko yon pansamantala sa ilalim ng lupa sa may likod ng bahay. Bago ko pinatungan ng paso. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yon pero pakiramdam ko, hindi lang normal na pendant ang binigay sa amin ng ama namin. At tama nga ako. I need it, so give it to me, now? Wikan lolo. Why? I heard that the key will open a vault. I wonder what's inside that vault. Money? Or my father's last will and testament? Ang alam ko, ang ama ko pa rin ang nagmana ng lahat ng ari-arian ni Lola kahit na asawa nitong nasa harapan ko. May prenuptial agreement sila kaya wala siyang nagawa sa naging desisyon ni Lola. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ipinantatakot niya sa akin palagi na aalisan niya ako at si Max ng mana. Di wala naman siyang ipapamana sa akin. Ang Fletcher Royals, sa lola ko talaga yon. Binago lang niya ang pangalan. My grandmother owns a luxury hotel that was called the Royals, pero pinalitan niyo ni Lolo at ginawang Fletcher Royals. Maybe he bribed the board of directors to agree with him? Biglang sumenya si Lolo sa mga tauhan niya at mabilis na lumapit sa akin ang dalawang lalaki. Pero umiwas ako sa kanila at sinubukan kong lumaban. Pero natuhod ako na isa sa sikmura kaya napaluhod ako. Mabilis nila akong hinawakan sa magkabilang braso. Whatever's inside the vault is none of your business. I need the key. Now! Matigas sa saad ni Lolo at humakbang to papalapit sa akin. Bigay yon sa akin ng ama ko. Bakit ibibigay ko sa inyo? Matapang na sagot ko sa kanya. Dati hindi ko alam kung bakit binigay yun sa akin ng tatay ko. Kasama ng sulat niya, gayong wala naman siyang pakialam sa akin. Pero ngayon mukhang mahalaga ang bagay niyon para pag-interesan ni Lolo. Kung hinayaan niyang sa akin yun mapunta, una pa lang, baka maaaring nakasama mo pa siya at nakilala ng gusto. Masyadong malaki ang utang ng ama mo sa akin na kahit kunin ko lahat ng meron siya, kulang pang kabayaran yon para sa mga kasalanan niya. Saad nito at tinignan ako ng matalim. Sinalubong ko naman ang tingin niya. Kung iniisip niyang masisindak niya ako, nagkakamali siya. Isang tao lang kinatatakutan ko at iyon ay ang galit ng asawa ko. He is your son. Saad ko habang pinipilit kumawala sa nakahawak sa akin. Pero mahigpit ang pagkakahawak ng mga ito. He is not mine? Dumagundong ang boses na saad nito. I just loved his mother so much that I treated him as mine. But because of his irresponsibility, my sons died. He killed my sons? Natigilan ako dahil sa sinabi niya. I don't know about it. Wala akong alam sa sinasabi niya. Hindi kami close ng tatay ko. Nung namatay naman ang ama ko, sakalang lumapit sa akin si Lolo. Wala naman siyang kinukwento tungkol doon. Ang dahilan niya palagi, patay na, kahit pag-usapan pa namin, wala na magbabago pa doon. Hindi na yon babangon pa sa hukay. You are clueless. Your father brought my older son in the park, but because of a random girl he flirted with, he forgot about him. He was just a kid, and he died in a car accident because your dad chose to talk to a girl than to look for him. That's when the conflict between us arose. He got alcoholic because of what happened, because I keep on reminding him what he did. One time he was drunk. We had an argument, and my wife tried to stop us, but he pushed her, and she fell on the stairs and lost the baby inside her tummy. That was the second time someone died for him. But there is no more third time, because my wife had complications and was not able to conceive again. Now tell me, how can I not hate him? Galit na tanong nito sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito at para bang nakikita niyang ama ko habang nakatingin siya sa akin. Yung lahat ng galit niya sa ama ko dahil ito naging dahilan kung bakit namatay ang mga anak niya, sa akin niya ipinasang lahat. Maiintindihan ko siya kung galit siya sa ama ko dahil sa nagawa nito. Pero bakit sa akin siya naghihiganti? Gayong hindi pa nga ako tao na mangyari ang mga bagay na yun. You can hate him if you want. But why do you hate me too? Hindi ko kasalanan ang ginawa ng ama ko. I don't even know what he did. Bakit pakiramdam ko akong sinisingil mo sa kasalanang nagawa niya? Ngayon, naiintindihan ko na ang sinabi sa akin ni Josephine na may namana akong kasalanan.
Yon ay ang kasalanan ng aking ama. And that's unfair. I'm not involved with their past. Why should I have to suffer with a sin that I did not commit? Dahil anong karapatan niyang bumuo ng isang pamilya at magkaanak kung ipinagkait niya yun sa akin? He can't be happy. Saad nito habang nakatingin sa akin na puno ng pagkamuhi. You are his child. He killed mine. So I will kill his to call it quits. Ngumisi ito sa akin. I did not even expect that you would survive after your accident. Too bad you did not die that time. Nangaasar na tumingin pa ito sa akin. You're crazy. Matapang na sagot ko sa kanya. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo, lalong-lalo na sa ginawa mo sa asawa ko. He laughed and his expression hardened. I already warned her, but she still stayed with you. No one should have a happy ending. We will all die alone. Tila nababaliw na talaga to at gusto pa akong idamay sa kabaliwan niya. Now if you want me to release you, tell me where the key is. Utos ito sa akin. I already gave you the key you're asking. He pressed his lips together and looked at me with anger. Napaluhod akong muli nang malakas nitong hampasin ang isang balikat ko ng tungkod na hawak niya, bago nito yun itusok sa dibdib ko. Galit na galit to habang nakatingin sa akin. Naggangalit ang ngipin nito habang umiigting ang mga panga. Naiintindihan ko na kung bakit mabait siya sa akin kanina. He wants the key. Akala yata niya mauuto niya ako. Alam ko na ang totoo kaya hindi ko ibibigay ang gusto niya dahil alam ko naman na kahit makuha niyang susing yon, hindi pa rin siya titigil. Gusto niya maghiganti sa nagawa ng ama ko at alam ko, hanggat hindi ako nawawala sa mundo, hindi siya mananahimik. Malakas na itinulak niya ako gamit ang tungkod na hawak niya, pero hindi ako natumba dahil hawak ako ng mga tauhan niya. I have no more patience on you. If I know that you will be my headache, I should kill you when you don't have horns yet. Bumaling to sa mga tauhan. Bring that bastard. We will teach him a lesson until he speaks. Utos ito sa mga tauhan at kinaladkad ako muli palabas ng bahay. Pinilit akong kumawala. Malakas na siniko ko sa may leg ang isang may hawak sa akin at sinipa ako naman ng isa kaya't napakawalan ako nito. At sinamantala ko yon. Mabilis na tumakbo palabas ng gate, pero napahinto ako nang biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Run, and I will shoot you. Mapanganib na pagbabanta ni Lolo bago pa man ako nakalabas ng gate. Ang sementadong pathway ang binaral nito malapit sa paa ko. Mabuti na lang di ako tinamaan nun. Napatigil lang ako dahil akala ko tinamaan ako. Nanatiling nakatalikod ako sa kanila. Pero hindi na ako gumalaw sa kinatatayuan ko dahil alam kong hindi to nagbibiro sa banta nito. Demonyo ang matandang to kaya't alam ko, hindi siya magdadalawang isip na barilin ako. Mas mahirapan akong makatakas sa kanila kung may tama na ako. I gritted my teeth and my nose flared up. I raised both my hands and until the two men held both arms again. They tied my hand and pushed me inside the van. Pinikit ko ang aking mga mata habang nasa biyahe kami. Pero pasimple kong pinindot ang button ng rilong suot ko. Tumingin ako sa lalaking kalapit ko. Nakatutok ang baril nito sa akin, maging sa nasa likuran ko. Habang ang isa'y nasa unahan at nagmamaneho, kalapit nito si Lolo. Tumingin ako muli sa lalaking nasa tabi ko at ginisihan ako nito. Pero ngumisi ako pabalik sa kanya, kaya hinayaan niya ako ng suntok. Di naman ito yon itinuloy. Mukhang tinatakot lang ako, pero gaya ng sabi ko, isang tao lang kinatatakutan ko. Ngunit malakas na batok ng baril ang tumama sa bato ko, kaya nawalan ako ng malay. Nang magising ako, hinihila na nila ako palabas ng van. Pinilit nila akong palakarin. Dilala niya ako sa isang maliit na bodega sa likod ng bahay niya. Tinali nila ang paa ko sa isang bangkong kahoy, habang ang kamay ko'y nakatali sa likuran ko. If you just give me what I want, we will not end like this, but you keep on disobeying me. You never listen to me and I hate people like you, Lolo said while looking at me with displeasure. I smiled at him. You will never like me because I am my father's son. You cannot gaslight me. You hated me from the very beginning. You just said it. Even though I listened to you before, you will still kill me to get even with my father. My father was already dead, but you still can't move on from what happened. You are obsessed with your hate for him. Sa sobrang obsessed niya para makaganti sa ginawa ng ama ko, kahit patay na ito, hindi pa rin siya natatahimik. Hindi niya matanggap na nagkaroon ng mga anak ang ama ko habang siya tumandang mag-isa.
Kung di sana puro galit ang nasa puso niya, baka naging close kaming dalawa at hindi gantong kinahitatan namin. So what are you going to do now? You are tied up here and no one will know that. Maybe tomorrow, you're already a fertilizer in my garden. Bigla niyang itinusok ang tungkod niya sa hita ko. Matapang na tumingin ako sa kanya habang iniinda ko ang sakit dahil pilit niya yung ibinabaon sa hita ko. If you give me the key now, I can set you free. So speak, where is the key? Tumingin lang ako sa kanya pero nanatiling tikaw ang bibig ko. Di ako tanga para maniwala sa sinasabi niya. Alam niyang maaari siyang makulong kapag pinakawalan niya ako. Napatingala ako nang biglang may sumubunot sa akin. Umigting ang mga mata ko at tiningnan kung sinong lalaking may hawak-hawak sa buko. Tatandaan ko ang pangit niyang mukha at sisiguraduhin ko. Mas lalaki pang ilong niya kapag suminghot. Pwede na akong madala. Where is the key? Malakas sa sigaw ni Lolo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Patuloy na tanggi ko. Malakas na mag-asawang sampal ang tumama sa mukha ko. Ramdam ko ang malaking singsing niya sa daliri na tumama sa pisngi ko. Nanatili akong walang reaksyon sa ginawa niya. Kahit anong gawin niya, hindi ko ibibigay ang bagay na gusto niya. Paaminin ninyo yan. Huwag kayong titigil hanggat hindi sinasabi ko nasan ang hinahanap ko. Utos ni Lolo at tumakbang na ito palabas ng bodega. Ngumisi ang mga tauhan nito sa akin. Pinatayo nila ako at marahas na kiniladkad ako hanggang makarating kami sa drum na may tubig sa may gilid. Hinawakan nila ang buhok ko at iniloblob ang mukha ko sa tubig. Mabuti na lang at sanay ako dating maglangoy at maupo sa malalim na parte ng pool, kaya hindi ako madaling kapusin ng hininga. Ano, magsasalita ka na? Tanong sa akin na isang lalaking nasa harapan ko nang iangat nila ang ulo ko. Binug ako sa kanya ang tubig na nasa bibig ko at sapul siya sa mukha. Tinawanan to ng tatlong kasama nang bigla itong maghilamusan dahil sa ginawa ko. Galit na lumapit to sa akin. Sinuntok ako sa tiyan dahilan para mapaubo ako. Ang sakit nun. Gago ka? Galit na saan nito at muli akong sinuntok sa mukha. Malalagot ako kay George kapag nabawangasan ng bagwapo kong mukha. Mukhang matigas ang isang tuwa. Saad na isang lalaking may hawak sa akin. Matapang lang naman kayo dahil hawak ninyo ko at nakatali ako. Bakit hindi ninyo ako pakawalan? Hamon ko sa kanila. Nagkatinginan ng mga ito at tila pinag-iisipan ang sinabi ko. Lihim naman akong napangisi. Pakawalan ninyo ko. Lalaki sa lalaki, kahit sabay-sabay kayong sumugod, wala akong pake. Maging patas lang kayo. Pakita nyo sa akin, hindi kayo duwag. Wika ko at nakita ko. Tumingin sa akin na isa ng matalim. Tila nasagi ang ego nito dahil sa sinabi ko. Pakawalan ninyo. Tuturuan natin yan ng leksyon. Saad ng lalaking masama ang tingin sa akin. Sa payat nito, duda akong kaya niya ako. Hindi gaya ng mga kasama niya na mukhang sanggano. Paano kung makatakas? Malalagot tayo kay senyor. Nag-aanin lang saad ng lalaki na may hawak sa akin. Paano yan makakatakas? Apat tayo, isa lang yan. Wala namang laban yan sa atin eh. Anak mayaman yan, puro hangin lang ang muscle yan sa katawan. Mayabang na saad ng lalaking kanina pa masama ang tingin sa akin. Ginisihan ko siya para mas maasar siya. Tama, gusto yatang masaktan kaya pagbigyan natin. Wika naman na isa na minamalit ako kung makatingin sa akin. Lumaki ang ngisi ko nang pakawalan nila ang kamay at paa ko. Nang tuluyan na akong makawala, walang seremonyas na sinuntok ko ang lalaking may hawak sa akin kanina na napaatras sa ginawa ko, habang sapo ang malaki nitong ilong na dumudugo na ngayon. Sabay naman sumugod sa akin ang dalawa at malakas na sipa sa tiyan ang sumalubong sa lalaking nasa kanan ko. Napaupo ito. Sinalo ko naman ang suntok na isa. Pinilipit ang braso nito dahilan para mapangiwi ito dahil sa sakit. Nakita ko ang lalaking masama ang tingin sa akin. Kinuha ang bangkong kinaupuan ko kanina at papaluin sana ako pero mabilis kong binitiwan ang lalaking hawak ko. At yumuko ako dahilan para ito ang mahampas ng bangko at mawalan ng malay. Napakalaking pagkakamali na pinakawalan nila ako. Hindi lang hangin ang muscle ko. Madalas dati tambay ako sa gym na pagmamay-ari ni Warren at madalas mag-sparring kami dahil may boxing ring doon. Isa pa, black belter ako nung high school ako. Pinatunog ko ang leeg ko at ngumisi sa lalaking humampas ng bangko sa kasama niya. Bakit hindi ka lumapit? Nakangising tanong ko sa kanya.
Sabay-sabay silang tatlong sumugod sa akin, pero agad kong kinuha ang bangkong nabitawan nito. At di ako nagdalawang isip ipalo yon sa kanila. Napaatras muli ang isa na tinamaan sa braso at malakas kong sinipa sa tiyan ang isa habang ang ikatlo'y buong lakas na pinalo ko ng bangko dahilan para mapahiga ito. Hindi pa ako nakontento. Nilapitan ko ang pinalo ko kanina sa braso. Tinuhod ko siya sa tiyan bago ko sinuntok sa mukha. Muli namang sumugod ang sinipa ko sa tiyan pero napaatras tong muli at namilipit sa sakit nang sa pagitan na ng hita ko siya sipain. Napatingin ako sa kanila ng mga nakandusay sa sahig. Akmang bubunot ang isa ng barel pero agad akong lumapit at niyapakan ang kamay nito, dahilan para mapasigaw to sa sakit. Talagang idiniin ko pa ang yapa ko sa kamay niya, kaya't sisigaw sana to sa sakit, ngunit sinipa ko siya sa mukha. Medyo malayong bodega sa main house, kaya hindi masyadong maririnig ang sigaw kapag nasa bahay. Pero kahit ganun, hindi ako naaawa sa kanila. Kung ako ang nasa kalagayan nila ngayon, sigurado, pagtatawanan pa nila ako. Pinagpag ko ang dumi ng kamay ko. Pinagpapawisan ako pero wala man lang suntok na tumama sa akin. Hindi ako papayag na madagdagan pa nila ang pasa sa katawan ko. Malalagot ako sa asawa ko. Hinila ko sila isa-isa at pinagdidikit. May isang wala na talagang malay at mga hindi na makagulapay ang tatlo. Di ko naman sila hahamunin kung alam kong hindi ko sila kayang labanan. Hindi ko kasalanang utu-utu sila at masyadong malaki ang bilib sa sarili dahil iisa lang ako. Kinuha ko ang itinali sa akin kanina at sila naman ang itinali ko ngayon. Puro porma lang naman pala mga to, pero kulang naman sa utak. Basta na lang sumusugod, mahihina naman pala sila, mayayabang lang sila. Napangisi ako na matapos ko silang itali. Bigla ako napatingin sa may pintuan nang may pumalakpak ng malakas. Nakita ko si Morris na malaki ang ngisi habang nakatingin sa akin. Magaling! Pero sinong may sabing makakatakas ka? Tanong nito at tumakbang papalapit sa akin. Napatingin ako sa baril na hawak nito. Huminto ito 3 hakbang ang layo sa akin. Nilahad nito sa akin ang isang kamay. Ibigay mo sa akin ang susi. Napatingin ako sa relo ko. They must be here now. You and Lolo are the same. You keep on asking me about that key. I don't even know. Saad ko? Di man lang ako nagpakita ng takot habang kaharap ko siya. Ang tagal kong hinintay ito. Yung magkaharap kaming dalawa at magkaroon ako ng dahilan para basagin ang mukha niya mamaya. Siguro ikaw talaga ang tunay niyang apo. Obsessed siyang makipaghiganti sa tatay ko. Habang ikaw naman, obsessed kang makuha lahat ng meron ako. Didn't you realize that's sick? Mapanuyang saad ko pa sa kanya. Kung inggit ako sa kanya, mas malala ang inggit niya sa akin. Parang sakit na niya yon. Lahat ng meron ako gusto niyang makuha. Mabuti na lang sa lahat ng meron ako, si George ang hindi niya nagawang kunin sa akin. He tried, but he failed. Well, I know how loyal my wife is. Lalo na't galit to sa cheater kahit kampante ako, na kahit ilang libong lalaki pang lumapit sa kanya, hindi niya ako lolokohin. Tinutok nito sa akin ang baril habang tila nang gigigil, pero hindi naman ito makalabit. Halata namang wala siyang balak na iputok yun. Hindi gaya ni Lolo na alam kong hindi magdadalawang isip na barilin ako kung sakali. I saw the hesitation in his eyes while pointing the gun at me. Kinuha ko ang bangkong pinanghampas ko kanina sa mga tauhan ni Lolo na mga nakatali na ngayon. Medyo tagilid yon pero inayos ko pa sa harapan niya at naupo ako doon. I crossed my legs and looked at him, not minding the gun pointing at me. I hate how you can easily get everything you have. You never visited Dad, but he still gave you everything. I was the one who was with him when he was suffering in the hospital. He gave me my name, but he left me nothing. Galit na sigaw nito sa akin. You should be thankful. You have a nice job now, you got a degree, and you did not suffer financially. Isn't that too much when you're not even his real son? He secured your future, but you are ruining it now. Wika ko sa kanya. Kung hinayaan siya ng ama ko matapos mamatay ng ina niya, baka nasa kangkungan na siya ngayon. He got a better life, thanks to my father. Her mother was an orphan, a normal sales lady. My father married her, but she died a year ago after their marriage because of a car accident. If my dad did not love him, baka nang mamatay ang ina niya, pinalayas na rin siya ng ama ko. But no, Dad kept him.
Mas naranasan niyang mahalin ng ama ko kaysa sa akin. Kaya anong karapatan niya na magalit sa akin? Ako dapat ang galit sa kanya dahil inagaw niya sa akin ang ama ko. I am not ruining my life. I just want something that our father failed to give me. I am his son too. Giit nito habang masamang nakatingin sa akin na parang ako ang sinisisi niya sa mga nangyari. Yeah, because he adopted you, but I am not adopted. Natigilan ako sa sinabi niya. Napatayo ako. Hindi ko alam kung nabingi ba ako at mali ang narinig ko. He is not adopted? How come? What do you mean? Matigas sa tanong ko sa kanya habang di makapaniwalang nakatingin sa kanya. Is he trying to say that he is my father's real son? That must not be true. The reason why your parents got divorced was my mom. Mabilis kong inagaw ang baril sa kanya. Nabigla naman to sa ginawa ko at hindi agad nakalaban kaya nakuha ko yon. Ang baril na kanina nakatutok sa akin ay nakatutok na sa kanya ngayon. You're really a bastard then. Galit na saad ko. Mas nadagdagan ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Parang gusto ko siyang saktan ngayon dahil sa nalaman ko. Ang ina niya ang dahilan kaya't lumaki akong walang ama kung bakit nasaktan si mommy. Parang ayaw tanggapin ang sistema ko na magkapatid kami. Hindi ko siya kapatid. I don't want this asshole to be my brother. Si Max matatanggap ko pa pero siya, no. Max was a different story. Hiwalay na talaga ang mga magulang ko nang mabuo siya. This man, he just admitted that his mother was a mistress. It's not true, right? You're just lying. Tell me you're lying. He smiled but it did not reach his eyes. I also hope it's not true. Akala mo ba masaya ako sa nalaman ko? Akala mo ba masayang mabuhay na buong akala mo ampun ka lang? Na nakikiamot ka lang ng pagmamahal at atensyon? You don't know what I felt? How did you know? Hindi ko alam ang nararamdaman niya dahil hindi naman ako nakiagaw sa atensyon. Dahil hindi talaga ako binigyan ng atensyon ng ama ko. Mapait na ngumiti ito. There is no anger in his eyes but it's full of sadness. I just found out about it all these years. I believed that I was just adopted. Akala ko mahal lang talaga ni Dad si Mama, kaya pati ako ipinangalan niya sa kanya but I was wrong. The reason why Dad married my mother was because he found out about me, and my mother forced him to marry her. The old man was not happy about it, so he killed my mom. Now tell me, wala ba akong karapatan when all these years, ako ang inalisan ng karapatan sa lahat ng dapat ay meron ako? Puno ng pait at muhi na saad nito habang nakatingin sa akin. I looked at him. I hated him for all these years, but I felt like he suffered more than I do. Even though Dad left me, I still have my mom, who loves me more than anything else in this world. Naging ama at ina ko si Mommy. Lolo killed his mother? Akala ko aksidente ang pagkamatay nito. Ganun ba kasama ang matandang yon? Kung nagawa nitong patayin ang ina ni Morris, walang duda, magagawa rin niya akong patayin kung gugustuhin niya. Pero hindi niya yon magagawa ngayon dahil may kailangan siya sa akin. Sa tingin ko, hindi niya ako tatapusin hanggat di niya nakukuha ang susi sa akin. Binaba ko ang baril na hawak ko. Di naman pala yun nakakasa, kaya nilagay ko yun sa likuran ko. It's not my fault. Wala akong alam sa nangyari and whatever pain you have right now, it's none of my business. Maaring masakit ang nangyari sa kanya, pero wala akong kinalaman doon. Kung ano man ang hinanakit niya sa buhay, wala akong kasalanan kaya't wag niya akong sisisihin. I am living my own life. They are the ones who keep on interviewing with mine. If he just mind his own business, we should be entangled like this now. But like my grandfather, he is also greedy. He wants to get everything. Give me the key. I need it. Why? Hindi ko alam kung bibigay ko ba sa kanya yon o hindi. Kapag binigay ko sa kanyang susi, makukuha lahat niya ang assets ng pamilya ng ama ko. Pero sa tingin ko, mas mabuting sa kanya yun mapunta kaysa sa matandang yon. Gusto ko lang malaman, maliban sa tunay na anak niya, may iba pa bang dahilan kung bakit gusto niyang makuha ang susi sa akin para mabuksan ang vault? Nilamon na rin ba siya ng kasakiman niya? I don't want to lose another important person in my life. I need it to trade for my son's life. Nagtatakang napatingin ako sa kanya. Son? May anak na siya? Bigla kong naalala ang larawang ipinadala kay George. May anak doon sa Rio na batang lalaki. Anak ba nila yon? Ibig sabihin, nagkaanak sila. Marami pa akong gustong itanong sa kanya pero magliliwanag na.
Anytime babalik na si Lolo dito kaya't kailangan ko munang makatakas. Saka ko na siya tatanungin sa mga bagay na gusto kong malaman mula sa kanya. Hindi pwedeng dito kami mag-usap ng dalawa, gayong nasa teritoryo kami ni Lolo at pwede itong dumating anumang oras. I exhaled. Help me to go out first. Kailangan makatakas muna ako bagong lahat. Kapag bumalik si Lolo at may kasama pa siyang mga tauhan, mas mahihirapan akong makaalis. Baka tuloy na ako maging fertilizer gaya ng sabi nito. Halang pa naman ang kaluluwa ng matandang to. Mukhang naisip naman itong sinasabi ko. You will give it to me? If I did not die today, I will, sagot ko sa kanya. Di ko naman kailangan ng yaman na yon. Gallardos are way bigger than my dad's wealth, kaya hindi ko kailangan makipag-agawan pa doon. But you will die today here, both of you. Napatingin kami pareho ni Morris at nakita namin si Lolo na nasa may pintuan. Malaki ang ngisi nito sa amin. I had fun watching the two of you always fighting, not knowing that you are real brothers, but now, the fun is over, so you must both die here.